Please, don't tell me that you're setting me up for a date. Tamad kong sagot dahil kahit konsensyahin niya ako, hindi talaga ako pupunta. Umirap naman siya. Hindi nga, magsasaya lang tayo. Hinilanan niya akong palabas ng opisina ko. Nagtataka pa ako nang umakyat kami sa top floor. Bakit tayo sasakay sa chopper? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Magbabakasyon tayo. Hindi pwede, Awi. Alam mo naman napapasok ako bukas. Reklamo ko habang naghihilahan kami. Akala mo naman hindi kita mabubuhat. Ang payat-payat mo na kaya. Sabi naman niya habang nakikipaghilahan sa akin. At alam ko, Sabado bukas, weekend, kailangan mo ng pahinga. Sa loob ng 3 taon, hindi ka man lang nag-day off. Tao ka pa ba? Napairap na lang ako. Puro ka trabaho. Tara na, huwag ka na makapaghilahan. Wala na akong nagawa pa kundi sumakay sa chopper. Nakakainis talaga si Awi. Alam naman niya na gusto ko nagtatrabaho. Masaya ako sa aking ginagawa. At nakapag-impake ka na pala. Reklamo ko habang nakatingin sa 2 maleta. Siyempre, ako pa? Saan ba tayo pupunta? Magbe-beach lang tayo. Beat the heat of summer. Nagsuot na siya ng earphone at hindi na ako pinansin pa. Ibinaba kami ng chopper sa isang liblib at magandang isla. Nagsimula na ding lumubog ang araw kaya naupo na muna kami ni Awi sa puting buhangin upang panoorin ang magandang sunset. Nilabas ko ang aking camera at kinuhanan ito. I upload it on my account. Walang kahit na anong caption. Nag-selfie naman si Awi. Tara, sama ka sa picture. Ngumuso lang ako kahit na pinipilit niya akong ngumiti. Cute mo pa din kahit nakanguso ka. Ay niya habang nagtatype ng caption sa kanyang post. Bakong bukas lang ang isla na ito at hindi lahat ay pwede pang makapunta. Mahal ang bayad per night pero worth it naman. Mag-boy hunting ako, sabi ni Awi sa akin. Lahat ng mga taong nandito ay mayayaman kaya makakapamingwit nga naman siya ng mayaman. Piliin mo yung lalaking dito, Mary, at hindi yung pampling lang. Payo ko naman sa kanya. Siyempre, ganoon na din yun. Matanda na ako. Ilang taon na lang. Wala na sa kalendaryong edad ko. Takot siyang tumandang dalaga samantalang takot naman ako magtiwala. Nahiga ako sa balambot na kama pagdating ko sa aming villa. Magbihis ka na. Kain tayo tapos mag-bar. Aya ni Awi pero papikit na ang mga mata ko. Myrtle, huwag kang KJ. Inaantok na talaga ako pero kailangan kong pagbigyan si Awi. Minsan dinadaan pa man din niya ako sa pagtatampo-tampo niya. Pero hindi naman siya kagaya ni Carla. Malayong malayo siya doon. Heto na. Basta huwag kang gaano maglalasing at makikipaglandian ha? Bilin ko sa kanya na ikinatawan niya. Hoy, hindi ako malandi no? Sige, basta wala makikipaghalikan sa dance bar. Oo na. Natatawa naman niyang sagot. Napasimangot na lang ako nang makita ko ang laman ng aking maleta. Ano to? Reklamo ko habang iniisa-isang tingnan ng mga damit na nakalagay. Nasa beach tayo. Huwag ka na magreklamo. Pinili kong isuot yung red na tank top at white na skirts. Nagsuot ako ng flat at ang buhok ko ay inilugay ko lang. Nag-dinner kami sa open restaurant na nakaharap sa dagat. Ang presko ng paligid at ang sarap din ng mga pagkain. Pagkatapos kumain ay sa bar naman kami sunod na pumunta. May mga lumapit agad na foreigner sa amin pero hindi namin ini-entertain. Mukhang hindi din interesado si Awis sa mga ito. Kahit may mga itsura ang mga ito. Palingalinga siya sa paligid. Bakit? May kakilala ka dito? Tanong ko sa kanya pero umiling siya. Nag-order ako ng ladies drink dahil wala akong planong malasing ngayon. Gusto kong ma-relax. Ayoko ng hangover. Oh, akala ko ba gusto mo mag-party? Bakit parang wala ka naman sa mood? Puna ko sa aking kaibigan. Hindi ko alam kung bakit hindi ito mapakali at maya-maya pa nga ay inaya na niya ako sa labas. Mukhang wala na sa mood. Baka pagod din siya kagaya ko. Gusto ko lang matulog ngayon tapos tanghali na gigising. Naglalakad na kami papuntang villa na may lumapag na chopper. Tumigil sa paghakbang si Awi para makiosyoso. Samantalang nagpatuloy naman ako sa paglalakad. Myrtle! Tawag niya sa akin. Panay ang senyas niya na bumalik ako. Titingin siya sa akin sabay lingon doon sa kinaroroonan ng mga turistang dumating. Ano bang trip nito? Bumalik na lang din ako at inakbayan naman niya ako. Bakit ba? Nairit akong tanong. Tingnan mo kung sino yung dumating. Turo niya sa unahan. Napatingin din ako doon. Kumurap-kurap pa ako dahil hindi ko naman ito namumukhaan. Medyo madilim kasi doon. Hindi ko kilala. Sabi ko naman, kilala mo?
Anas naman niya kaya muli akong tumingin sa gawing iyon. Nalaka ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung sino ang lalaki. Kilala ko nga. Si Aaron? Si Aaron? Tanong ko kahit siya nga iyon. Oo, sabi ni Awi habang nangingiti. Anong ginagawa niya dito? At teka, alam mo ba na pupunta siya dito? Nagdududang tanong ko. Oo, siya ang may-ari nito eh. Awi! Nayayamot kong tawag sa kaibigan ko pero natatawa itong tumakbo at mukhang plano pa niyang puntahan ang lalaki. Tara, puntahan natin siya. Ayaw niya pero umiling ako. Matutulog na ako. Sabi ko naman saka nakakaya naman lumapit doon. Ang daming mga sumasalubong sa kanya na ibang mga turista. Busy siya at baka mamay ayaw pala niya akong makita. Baka nakalimutan na din niya kami. Bahala ka na nga dyan, matutulog na ako. Tumalikod na ako at muling naglakad. Hindi niya ako mapapasunod sa gusto niya ngayon. Ang kulit talaga ni Awi. Kung alam ko lang talaga, hindi ako magpapapilit sa kanya. Agad na ako nagpalit ng damit pagdating ko ng villa. Mabuti na lang at may inilagay siyang pajama sa mga damit ko. Halos mga sexy na damit kasi ang iniimpake niya. Pagkahiga ko ay sakto naman dumating si Awi. Nakangisi siya ngunit walang sinasabi. Hindi ko alam kung bakit siya sumunod agad. At saka lumapit ba siya kay Aaron? Pinansin ba siya ng lalaki? Nagpalit na din siya ng damit at tinabihan na ako sa malaking kama. Akala ko'y matutulog na siya dahil pumikit na siya pero bigla siyang humarap sa akin. Nakatitig sa akin na seryoso bago nagsalita. What are you feeling right now? Tanong niya. I was expecting this. Siya pa? May pagkatsismosa siya. Inaantok. Sagot ko naman. Kahit na alam ko kung para saan ang tanong niya. Anong nararamdaman mo kanina nang makita mo si Aaron? Ang layo saka madilim kaya hindi ko naman siya gaanong nakita. Pumalatak siya at umiling-iling. Ano nga? Seryoso kong tinignan ng aking kaibigan. Tingin ko naman walang mali siya sa tanong niya. I don't know, that's the truth. Hindi ka man lang natuwa na makita siya? After 3 long years? Masaya naman. I thought hindi na siya babalik. Naalala mo sabi niya noon? Sasaglit lang siya dito sa Pinas pag may meetings. Pero bumalik siya para sa opening nitong resort. Pagdudugtong niya. Yeah? Nanliit ang kanyang mga mata. Tingin mo, bakit bumalik na siya? Bakit? Bawal ba siyang bumalik? Nakapersona nun grata ba siya dito sa Pinas? Sarkastikong tanong ko naman. Ewan ko sa'yo, Myrtle. Ang gulo mong kausap. O sadyang nililigaw mo lang usapan. I just pout. Matulog na tayo. Sabi ko naman. It's been 3 years already. Maybe he's fine now. He already moved on. Kaya, kaya na niyang bumalik. Sagot ko. We both sigh. Hindi na din nagsalita pa ulit si Awi. Nauna pa itong nakatulog kaysa sa akin. Nakatihaya naman ako habang pinapakinggan ang alon ng dagat sa harapan. It was so peaceful. Napakaba ang tulog ko. Mataas na ang sikat ng araw nang gumising ako. Gising na si Awi at tapos na din itong maligo. Good morning. Maligo ka na para makapag-breakfast tayo. Hindi uso ang fasting ngayon dahil nakabakasyon tayo. Mahaba niyang litanya. Bumangon na din ako kahit tinatamad din sana ako. Masarap yung mga pagkain na sinaserve sa amin kagabi kaya natakam ako. Nakaramdam ako ng gutom kahit na sanay na akong mag-fasting ng mahabang oras. Mabilisan akong naligo at sa pamimili ng susuotin ako na tagalan. May mga flowy dress naman kasi ako. Reklamo ko habang iniisa-isang tingnan ng mga maiksing dress na pambar na dala ni Awi. Mga liberated ng mga turista na nandito kaya ayos lang yan. Wala silang pakialam. Saka malay mo, makabingwit ka ng yummy na fafa. Baliw ka talaga, Awi. Nabuwasan ng tiwala ko sa'yo dahil sa ginawa mo. Pero kung sabi na ikinatawa lang niya. Ginagawa ko lang to para sa'yo, no? Masyado ka ng sub-sub sa trabaho. Parang doon na lang umiikot ang buhay mo for 3 years. Labas din sa totoong mundo, girl. Anong magagawa ko? This is my comfort zone. Depends ako naman. Well, wala ka din magagawa dahil hanggat hindi ka nagkakaroon ng boyfriend at nag-aasawa, nandito lang ako at kukulitin ka. Hindi ko naman kailangan ng asawa, Awi. Ikaw na lang. Magiging ninang na lang ako ng mga magiging anak mo. Hihiramin ko na lang. Hindi ka na din lugi dahil galante akong ninang, no? Ay, hindi. Kung ako magkaka-boyfriend, dapat ikaw din. Kapag ako nag-asawa at nagkapamilya, dapat ikaw din. Ay, say. 2 taon na din mula nang maging single siya. Nag-break sila ng kanyang boyfriend dahil hindi siya handang lumipad sa ibang bansa kasama ito. And I know that part of her decision was because of me.
Pinilit ko siya na makapag-ayos sa kanyang boyfriend. Sabi ko magpakasal siya at sumunod siya sa lalaki pero buo na daw ang desisyon niya. When she decided to resign at my late dad's company just to move at my company, Dad talked to her. Binili na niya ito na bantayan ako at huwag pababayaan. Dad help her and her family. Nalaman ko lang iyon nang mabasa ko ang sulat ni Daddy. Sabi ko naman kay Awi na okay na ako. Inaalala lang naman ni Daddy na masyado ako mahina noon kaya siguro ibinili niya ako kay Awi. Pero wala matigas ang ulo niya. Wala naman ako nakikitang pagsisisi sa kanya dahil sa desisyon na pinili niya. Napabuntong hininga ako. Napapressure tuloy ako. Kaso hindi ko talaga makita ang sarili ko na nakikipag-date. Nagsuot lang ako ng miniskirt at tube na blouse. Nagrereklamo ko kay Awi habang naglalakad kami papuntang restaurant. Ano ka ba? Maganda kaya? Saka di ba dati? Sexy naman ang mga damit mo. Pinaalala pa niya talaga nung magpanggap ako bilang si Diamond. Napahirap na lang ako. Kahit anong isuot mo, you look high value and classy woman. Totoo nga, ayaw mo kasing maniwala. Sakto. Sabi niya sabay hila sa akin. Naupo kami sa gilid ng spot kung saan malapit sa seashore. Kaya naman pala, nasa likod lang kasi si Aaron. Nakasuot siya ng printed polo, khaki pants at may suot na shades. Nag-iwas ako ng tingin nang mapansin ko na pinagmamasdan din ako ni Awi. Nangingiti pa ito. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagtingin sa venue. Mukhang masarap to. Sabi ko kay Awi sabay turo sa picture. Napatingin naman siya dito. Ewan ko kung bakit nakatitig ito kay Aaron. Habang naghihintay ng order kung saan-saan naman ako napapatingin, si Awi ay talagang hindi niya inaalisan ng titig si Aaron. Ang tagal naman niya makipag-usap. Hindi pa din siya tumitingin sa gawin natin. Reklamo niya. Seryoso yata ang pinag-uusapan nila. Pangit naman kung saan-saan ito tumitingin habang may kausap. Hanggang sa maserve ang pagkain namin, hindi pa din dumilingon si Aaron. Lumakang balikat niya. Kamuntik kong maibuga ang juice na iniinom ko dahil sa sinabi ni Awi. Pero tama siya. Yun nga din ang napansin ko kanina pa. Lumaki siya. I mean yung katawan niya. Mukha ding suplado ang aura niya na nakadagdag sa kanyang appeal. Nanuyo bigla ang lalamunan ko kaya uminom ako ng tubig. Tumikim ako bago pinagpatuloy ang pagkain. Busog na ako pero umorder pa talaga ng dessert si Awi. Alam ko namang ginawa niya ito para magtagal kami dito. Grabe, nakakahiya dahil baka mamaya kung ano pang isipin ni Aaron. Baka sabihin niya na nagpapapansin kami ni Awi. Baka isipin niya na ini-stock namin siya kaya kami nandito sa kanyang resort. Binilasan ko na lang na ubusin ang pagkain ko para makaalis na kami. Hindi pa din naman tapos sa pag-uusap sina Aaron. 5 sila sa table, 2 silang lalaki at 3 naman ang babae. Hindi ko alam kung kaibigan ba niya ang mga ito o mga guest lang. Napanguso ako dahil nagagaya na ata ako kay Awi na stalker ni Aaron. Tara na. Aya ko kay Awi pero binabagalan niya ang pagkain. Napakaliit na nga lang ng servings ng dessert pero inabot na siya ng ilang minuto. Hindi pa rin nangangalahati. Siguro, kung buhay pa ang daddy mo baka kinausap niya si Aaron. Nanlaki ang mga mata ko. Hoy Awi, what are you trying to do ha? Wala. Saka ano ba sinabi ko? Restless man si Aaron, magaling din na negosyante ang daddy mo. She sighed. Bigla na siyang nalungkot. Tara na, huwag ka na magdrama. Masaya na si daddy sa kanaroroonan niya ngayon. Alam niyang malakas ng anak niya kaya ikaw, pwede ka na mag-asawa. Umingos lang siya. Ang tagal na mo makipag-usap. Bulong niya. Lapitan na natin. Aya pa niya kaya umiling-iling ako. Mag-walkout ako kapag ginawa mo yan. Sabi ko naman. Ba't parang takot na takot ka naman sa tao? Tanong niya. Hindi naman. Busy siya oh. Turo ko naman. Ano? Umiiwas lang ganon? Hindi parang ang pangit lang kasing tingnan kung lalapit tayo tapos istorbuhin pa natin sila. Baka importanteng pinag-uusapan nila. Bumuntong hininga si Awi at sa wakas ay nagdesisyon din na umalis na ng restaurant. Naglalakad-lakad kami sa dalampasigan kahit mainit na. Nakarating kami sa dulo kung nasaan ang mga kayak. Madami din mga activities pero bukas na namin ito try dahil mahaba ang pila. Aagahan na lang namin. Nang magpasya kami bumalik, magtatanghalian na. Nagulat pa ako nang makita ko si Aaron nakatayo sa gitna. Kausap niya ang kanyang staff at isang lalaking foreigner. Dahil kanina pa ako nauuhaw, tuyo na ang pakiramdam ng lalamunan ko. Nangangati tuloy kaya tumikim ako. Napaubo din ako kasi makati talaga.
Mukhang dahil doon kaya napasuliyap sa amin si Aaron. Narinig ko ang pagngisi ni Awi kaya pasimple ko siyang kinurot. Kaso hindi din naman nagtagal sa amin ang tingin ni Aaron. May sinasabi kasi ang kausap niya. Hinila ko na lang si Awi hanggang sa dulo. Doon na lang kami mauupo. Tumatawa si Awi. Wala siyang sinasabi pero alam ko na kinakantsawan niya ako. Umirap ako sabay inom ng isang basong tubig. Pagkatapos ilapag ng waiter. Iwanan kita, Awi. Banta ko dahil nakakainis na ang pagtawan niya. Kasi naman, sabi niya na hindi na niya natuloy dahil sinamaan ko siya ng tingin. Tumikim siya at ngumiti. Pero napansin ko na hindi siya sa akin nakatingin. Sa likod ko siya nakatingin. Kumaway din siya. Kaso ang busy talaga. Reklamo niya. Nilangon ko naman si Aaron na mayroon na namang mga kausap. Newly open kasi at mga VIP din ang mga tao nandito. Sabi ko naman, VIP din naman tayo ah. Isa ka din business tycoon tapos may pass din kayo. Bunganga mo. Baka mami may makarinig sa'yo, nakakahiya. Hi Aaron. Hindi na talaga siya nakatiis pa at talaga namang ang lakas pa ng boses niya. Pagkalapag ng waiter ng mga pagkain namin nang may tumikim sa aking gilid. Napatanga pa ako at halos hindi nakagalaw. Lumapit na sa amin si Aaron. Hi. Bati ng lalaki. Tiningala ko naman siya. Nagsalubong ang aming mga mata ngunit ako ang nauna nag-iwas ng tingin. Bigla kasi akong nakaramdam ng hiya. Kamusta Aaron? Congrats pala dito. Si Awi ang nagsalita. I'm fine and thanks. Thank you for coming. Tiningala ko ulit siya nang umuso si Awi. Nakatingin pala siya sa akin. Isang tipid ng ngiti naman ang sinagot ko. Medyo nagtagal na ilang segundo ang tingin na namin. Naputo lang dahil sa may tumawag sa kanya. Enjoy your meal and see you around. Nagpaalam na siya. Ganun lang. Reklamo naman ni Awi dahil nakukulangan siguro siya sa interaction nila. Nagbago na yata si Aaron. At saka mukhang tama ka. Nakamove on na siya. Sabi pa niya. Everyone change. Kumain na tayo para makabalik na tayo. Matutulog muna ako. Tapos mamayang hapon o gabi na lang tayo maligo sa dagat. Sagot ko naman. Nang paalis na kami, pinansin ulit kami ni Aaron. Tinanong lang naman kung kumusta ang lunch namin. Yun lang. Masarap ang pagkain niyo. Sabi ni Awi. Anong oras kayo kakain ng dinner? Tanong niya kung kailan palabas na kami. Kaya tumigil muna kami sa paghakbang. Matagal na hindi sumagot agad si Awi kaya ako na lang ang sasagot. Kaso, nauna na ulit itong sumagot. Baka sa villa na kami mag-dinner. Sabi niya. Bakit sa villa? Pero mukhang mas maganda nga kung magpapadeliver na lang kami ng food. Okay. Sagot ng lalaki. Ikaw, anong oras ka magdi-dinner? At saka dito ka ba magdi-dinner? Tanong naman ni Awi. Minsan dito. Pero baka sa isang restaurant kami kakain mamaya. May dadating kasi akong guest. Special guest? Okay, sige. See you around. Nagpaalam na si Awi. Kala ko pa man din available siya mamayang gabi. Pupuntahin ko sana siya sa villa natin. Sabi ni Awi habang naglalakad kami papuntang villa. Nagulat ako pero hindi nila ako nag-react pa. Sino kaya yung guest niya? Bakit parang VIP? Curious niyang tanong. Hindi ulit ako nagsalita dahil may iniisip ako. Shisay, halatang medyo disappointed siya. Magnap na muna tayo. Sabi ko naman para ibahin ang usapan pero hindi talaga siya makamove on. Parang ang cold niya, no? Yung mga tingin niya sa'yo, hindi na gaya ng dati. Awi, 3 years na lumipas. What would you expect? Bakit ikaw nagbago na din? Kung paano mo siya tingnan? Napatanga ako. Paano nagbago? Dati ang tingin mo sa kanya parang kaibigan lang, ganun. Pero ngayon, napansin ko na ang tingin mo yung girlfriend na galing sa 3 years na LDR? Ano? Hoy, huwag kang mag-imbento, Awi. Totoo naman Kilala na kita, Myrtle. Kaibigan mo ko. Alam ko naman na after ng therapy mo ay namimiss mo si Aaron. Hindi, no? Sus, kung hindi, bakit hindi mo magawang maging casual sa kanya? Tumigil ka na nga, Awi. Tumawa siya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Anong tulong pinagsasabi nito? Maaga kaming kumain ng dinner ni Awi. 6:00 pa lang ay nag-order na kami. Dito na lang din kami sa villa kumakain ni Awi ng hapunan. Pagkatapos kumain, nagpalit na kami ng damit. Sasalubungin namin ang sunset at magsuswimming na din kami.
Nagsuot ako ng black one-piece swimsuit. Kamuntik pa itong mapunit dahil nag-agawan kami ni Awi. Sa kanya kasi ito. Paano puro two-piece ang inilagay niya sa maleta ko? Kaya nang makita ko ito sa maleta niya, dali-dali kong kinuha. Ayoko mag-two-piece ngayon. Naglatag na muna kami ng blanket sa may dalampasigan. We waited for a few minutes for the sun to set. We took some pictures before taking a dip. Madami pa ding tao na naliligo kaya hindi gaano nakakatakot. Hindi din mainit kaya mas nag-enjoy kami ni Awi sa paglangoy. Hanggang sa mapagod kami kaya inaya ko siyang magpahinga muna. Pagkaupo namin ay sakto naman ang pagdating ni Aaron. Ang laki ng ngiti ni Awi. Kung hindi ko lang alam ang mga tipo niya sa lalaki, iisipin ko na talaga na gusto niya ito. Kaso ang tipo niya ay yung lalaki na medyo soft ang facial features. Sunalipan ako ni Aaron. May mga ilaw dito sa labas kaya hindi gaanong madilim. Napatingin siya sa akin ng ilang segundo bago nag-iwas ng tingin at sumagot kay Awi. Hindi na. Kumain na kayo? Oo, inagahan namin kumain. Ikaw, kumain ka na? Umiling siya. 7:00 pa lang naman kaya maaga pa. Wala pa siguro yung mga kausap niya. Kumusta na pala? Tanong ni Awi. Gumagawa talaga siya ng paraan para humaba ang usapan nila. Para na din hindi agad umalis si Aaron. Okay naman. Ikaw? Kayo, kumusta? Ayos naman ako. Single ako at ako tumandang dalaga. Biro ni Awi sabay sulyap sa akin. Siya? Hindi daw ako tumandang dalaga. Talagang tinuro pa ako. Seryoso naman akong tiningnan ni Aaron pero saglit lang. Nagbago na talaga siya. Ang laki na ng pinagbago niya. Kung sa bagay, it's been 3 years. People change. Sa 3 taon na iyon, madami na ding nangyari at nagbago sa kanya. At kasama na din doon ang kanyang pananaw, mga gusto, and so on. Hindi ba kayo magkakilala? Natatawang tanong ni Awi. Nahiya naman ako nag-iwas ng tingin. Nakakailang kasi. Ngumiti naman si Aaron. Parang hindi kayo magkakilala. Amnesia lang? Nanatili akong nakayuko. Swimming lang ulit ako. Bantayan mo naman ang boss ko. Sabi niya kay Aaron at basta na lang kaming iniwan. Nanlaki ang mga mata ko pero ayaw ko naman maging immature at unprofessional kung basta na lang din akong umalis, tumakbo o sumunod kay Awi. Tumikim ako at naglakas ng loob na magsalita. Ako na ang nauna dahil mukhang wala siyang balak na magsalita. He's so cold, malayo-malayo sa dating siya at tamad na din siyang magsalita. Kamusta ka na, Aaron? Tiningala ko siya dahil nanatili siyang nakatayo. I'm fine. How about you? Tipid ako ngumiti bago sumagot. Ayos din naman. Hanggang kailan ka dito? Ayaw ko sana magtanong sa personal kung personal ba sa kanya ito. Kaso wala na akong ibang maisip na sasabihin. Just a couple of days. Ang tipid niya talaga magsalita. Parang wala siyang gana na kausap ako. Tumango na lang ako at tinayaan na lang na manaig ang katahimikan at awkwardness. Hindi din pala siya magtatagal. Babalik ulit siya sa ibang bansa. Tumikim siya kaya tiningala ko ulit siya. Nakatingin siya sa akin. Malaya ko siyang pinagmasdan ng ilang minuto. Ganoon din ang ginawa niya pero naputo lang ang titigan namin nang may dumating na chopper. Sasalubungin ko lang bisita ko. Paalam niya. Sinundan ko naman siya ng tingin. Inaalam ko kung sino ang kanyang bisita kaya hindi ko na namalayan ang paglapit ni Awi sa akin. Sino daw yung dumating? Bisita daw niya. Sagot ko naman habang hindi pa din inaalis ang tingin ko sa kinaroroonan ni Aaron kahit medyo may kalayuan. Inilabas naman ni Awi ang kanyang binocular sa kanyang tote bag na kinasinghap ko. Ba't may dala kang ganyan? Gulat na bulalas ko. Para sa ganitong pagkakataon. Sagot naman niya. Babae yung bisita niya. Curly black hair na hanggang bewang. Sumingap ako pero hindi ako nagsalita. Baka girlfriend niya yun. And voluptuous girl. Nakagat kong aking labi sa sinabi ni Awi. So, he's really into thick girls? Parang yung dating ikaw? Yung diet version? Mga nasa 38, 35, 40 siguro mga vital statistics ng girl. Napakurap ako at napatanaw na lang sa kalangitan na puno ng bituin. Mga mataba ang tipo niya. Okay. Medyo madilim. I can say if she's so pretty. Bukas na lang natin alamin. Natin? At talaga isinama pa niya ako sa plano niya. Bahala siya. Wala akong plano mang stalk. I'll just enjoy this vacation. Tara, mag-swimming na ulit tayo. Aya ko sa kanya. Binaba naman niya ang kanyang binocular at sumama sa akin. Lumangoy kami ng ilang minuto bago kami nagpasya na umuwi na sa villa. Maaga pa kaya hindi pa kami matutulog.
Binuksan namin ang sliding glass door sa aming harapan upang makalanghap ng sariwang hangin. Nakinig kami ng music habang nagiinom ng wine. Girlfriend kayo ni Aaron yun? Hindi ako sumagot dahil ayokong isipin. At ano naman kung girlfriend niya yun? Hindi din ako chismosa. Saka kung girlfriend niya yun, I'm happy for him. He deserved to be happy. Pagkaubos ng wine, nagsabi ako na matutulog na ako. I feel tired, sad, and I don't know. Matutulog na lang ako. Bukas, last day na namin dito kaya dapat hindi ako ma-stress. At wala ding dahilan para ma-stress ako. Sa restaurant kami kumain ng agahan at nadatna namin doon sina Aaron kasama niya yung babae. Malaking bulas ang babae at maganda. Kung kahapon nagpapapansin si Awi kay Aaron, ngayon is nabera ang drama niya. Hindi siya tumingin kay Aaron kahit nakatingin ito sa amin. Umorder kami at tahimik na naghintay ng aming pagkain hanggang silapitan kami ni Aaron at mag-isa lang siya. Good morning! Bati niya sa amin. Nakanguso naman si Awi habang nakatingin sa kanyang cellphone. Talagang wala siyang planong pansinin si Aaron kaya ako na lang ang sumagot. Good morning! Ngumiti siya kaya nagulat ako. Hindi na siya cold. Hindi na din masungit ang kanyang dating. Tipid ako ngumiti pero umiwas din ako agad ng tingin. Hanggang kailan pala kayo dito? Tanong niya. Mamayang gabi ang alis namin. Sagot ko naman na parang ikinagulat niya. Nakatingin na si Awi sa kanya. Nakataas ang kilay ng aking kaibigan. Akala ko'y magtatagal kayo. Sabi ni Aaron na si Awi na ang sumagot. Hindi na nakatiis ang babae. Hindi, 2 days lang kami. Akala ko kasi... Sinipa ko ang binti niya dahil baka kung ano-ano na naman ang masabi niya. Tumango si Aaron. Bumalik ulit kayo next weekend. Sagot niya. Baka sa Boracay kami next weekend. Sagot naman ni Awi na ikinakunot ng noo ko. Tamad na tamad ang pagsagot niya sa lalaki. Anong trip niya? Samantalang hype na hype siya kahapon. Tumango lang si Aaron. Sakto ding tinawag siya ng babae kaya nagpaalam na siyang umalis muna. Sabay kaming napabuntong hininga ni Awi. Sorry, akala ko single pa kaya hinila kita dito. Sabi niya, out of nowhere. Hindi na ako nagtaka na iyon ang dahilan niya, ba't niya ako dinala dito. Pinilit kong ngumiti. Ayos lang. Masaya din ako na malaman na okay na siya. Masaya? Hindi ka nga makangiti na maayos eh. Sabi naman niya. Awi, alam mong wala kami naging relasyon ni Aaron. Yeah? I know, pero alam ko na. Tumigil na ito sa pagsalita dahil parating na ang waiter na may dala ng aming pagkain. She's really thinking that I was affected? Hindi naman. Saka wala naman kaming naging relasyon ni Aaron and everything is in the past now. I'm glad to know that he's already okay. Isang taong mahigit na din akong nababahala dahil sa mga scenes na paulit-ulit na nagpe-play sa aking utak. It's okay. Nag-uusap sina Aaron at yung babae. Kumakain na din sila ng breakfast. Tumatawa sila o kaya na may napapahilig ang ulo ng babae sa braso ng lalaki. Pinilit kong umiti dahil nag-aalalang tumingin sa akin si Awi. Ayoko mag-alala siya sa akin. Magkasing edad kami pero parang nanay ko na ito eh. Masyadong kinarir ang binili ni Daddy. Naglibot kami sa isla sa buong maghapon, kumuha ng madaming pictures at nag-enjoy sa mga activity. 6:00 na nang kumain kami sa restaurant. Naabutan ulit namin si Aaron na sa harapan. Para bang ang lalim ng iniisip nito dahil sa litaw na gitla sa kanyang noo. Nang makita niya kami ay nagluwanag ang kanyang mukha. Hindi naman siya pinansin ni Awi. Dire-diretso lang itong naglakad hanggang sa mesa na bakante. Hawak niya ang kamay ko kaya kahit gusto ko man tumigil saglit hindi ko na nagawa dahil sinadya pa niya akong hilahin. Umorder kami ng seafoods at sliced fruits. Lumapit naman sa amin si Aaron. Ayoko namang may masabi siya sa akin kaya nginitian ko siya at kinausap. Hi, kumain ka na? Hindi pa. Sagot naman niya. Can I join you? Ha? Ikaw bahala. Nagtaas ng kilay si Awi. Talagang kinarin na niya ang pagsusungit sa buong maghapon. Wala kang kasabay? Tanong niya rito. Umiling naman si Aaron at sumagot ng wala. Yung girlfriend mo? Tanong niya habang hinahanap yung babae. Wala akong girlfriend. Sagot naman ito ng diretso habang nakatingin sa akin. Sino yung babae? Yung voluptuous? Ngumiti si Aaron at umiling. Pinsan ko yun. Sagot niya habang nakatingin pa din sa akin. Pinsan? Napangiti si Awi. Ang lapad na nangiti. Parang bigla siyang nabuhayan. Wala yung girlfriend mo dito? Nasa ibang bansa? Nakakasar si Awi. Baka mamaya kung ano pang isipin ni Aaron. Wala akong girlfriend.
Sagot ulit nito. Wala as in tigang? Tumawa si Aaron pagkatapos ay ikinunot niya ang kanyang noo. Yes, wala. No flings? Ang kulit talaga ni Awi. Wala. 4 years nang huli. Sabay pa simpleng sumulyap. Ako ba yun? Tumawa si Awi. That's good to hear. Sagot ni Awi habang tumatango-tango. Dumating na pagkain kaya nagsimula na kaming kumain. Dahil seafood sa mga order namin, nagkamay lang kami. Hirap na hirap ako magbalat kaya nang mapansin ito ni Aaron, siya nagbalat ng crabs at seashells para sa akin. Nilagay niya sa tapat ko. Nahihiya ako naman itong kinuha at sinubo. Alam mo, tingin ko maganda kung mag-extend pa tayo dito. Sabing bigla ni Awi na ikinatanga ko. Kaya nga, sang-ayon naman ni Aaron. Hindi pwede, may meeting ako bukas ng hapon. Sagot ko naman. Kung gusto mo pa mag-extend, ayos lang naman na mag-isa na lang akong bumalik ng Manila. At ano, mag-isa lang ako dito? Hindi na. Kung nasan ka nandun ako, walang iwanan. Bumalik na lang kayo sa susunod. Sagot naman ni Aaron. Nandito ka pa ba next week? Tanong naman ng kaibigan ko. He nodded. Next week, nandito ka pa din? Tumango ulit ang lalaki. Akala ko saglit lang siya dito. Kaso sayang, busy si boss. Sabay bawi ni Awi. Hindi naman ganoong kahektik ang schedule ko pero wala akong balak na bumalik. Baka mamaya kung ano pang isipin ni Aaron kapag bumalik ako dito. Ako din ang luluwas. Sagot naman ni Aaron na ikinatanga ko. Napatawa si Awi. Hanggang kailan ka ba sa Pinas? I don't know. Siguro hanggat hindi pa ako tinataboy. Sagot naman ito. May multo ng ngiti sa mga labi. Tinataboy? Sino magtataboy sa kanya? Makahulugang ngumiti si Awi. Para saan man kaya yun?